Magandang gabi po sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naabot ng video nito. Welcome po dito sa AMBO Avoy Mix Videos. Ngayon po ay meron po tayong balita mula po sa Net25 News and Information at tungkol po ito sa pagharang ng langis ng Iran, no? Kasi merong isang tinatawag na daanang dagat po doon na kung saan dumadaan po doon yung malalaking barko at hinaharang po yun o lahat ng dadaan doon ay babarilin ng Iran. At ang unang-unang apektado po dito ay ang China. Ito ho kaya ay sinasadya. So, panoorin po natin itong balitang ito at bigyan po natin ito ng ating reaksyon. Isang malaking pandaigdigang krisis ang namumuo sa Strait of Hormuz, isang mahalagang maritime route kung saan dumaraan ang 20% ng langis at liquefied natural gas shipments ng mundo. Ang biglang pagsabog ng sigalo trito ay hindi lamang dahil sa mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa Iran, kundi maging ang tunggalian pagdating sa impluwensya at kapangyarihan. Noong Pebrero 28, naglunsad ang United States at Israel ng malawakang airstrike laban sa Iran, kabilang na ang pagpatay kay Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Ang opisyal na paliwanag ng US kung bakit inatake nilang Iran, hadlangan ang anilay lumalaking banta ng Iran sa rehiyon at ipakita ang kapangyarihan ng Washington. So, kung sa atake na yan, dyan namatay yung leader ng Iran, kita mo naman, no? Sa laki ng sabog, hindi ka talaga maliligtas dyan kahit mukhang may underground pa yan, ay malilibing ka lang ng buhay. No? At nakita nyo naman, no? Ipakita ang lakas ng Amerika, no? Sa buong mundo. Yan po ang isa sa layunin ng Amerika, no? At hindi lang yon upang pigilin yung nuclear threat na pwedeng gawin ng Iran. At meron pa pong isa. Ito po, pakinggan po natin. Pero tila may mas malalim na pinanggagalingan ng tensyon. Lumalabas na sentro pa rin ang rason sa pag-atake ang pagkakaroon ng kontrol at impluwensya sa isang rehiyon na kritikal sa enerhiya at global trade. Matapos ang pag-atake ng US at Israel sa paligid ng Gulf States, idineklara ng Iran na sarado ng Strait of Hormuz at babarilin nila lahat ng barko na susubukang dumaan sa ruta. Ang Strait of Hormuz ang pinakamahalagang choke point sa global energy trade dahil rito dumarating at umaalis ang mga barko na may kargang langis at gas sa gitnang silangan papunta sa iba't ibang bansa sa mundo. Paano nga ba ito nakaaapekto sa China? Ang China ay isa sa mga pinakamalalaking energy importer sa mundo at ang karamihan ng langis na dumarating sa bansa ay galing sa Middle East, partikular na sa Iran. Umaabot sa higit 80% ng langis ang inaangkat ng China mula sa Iran na Strait of Hormuz dumadaan. Ngayon, so kung makikita nyo, no, kinontrol ng Amerika itong Venezuela, no, kasi isang purpose yung langis, no? Kasi dito sa Venezuela, may usapan sila ng China na bebentahan niya ng langis or may share ang Venezuela na langis sa China. Pero kinontrol na po ito ng Amerika at unang impact na tinamaan nito ang China. At ngayon naman po, ang Iran, no? Ibig sabihin, tinatrap talaga nila itong China, no? Na patuloy na bumagsak yung ekonomiya kasi sa world trade yung pinag-uusapan, no? Yung sa kalakalan, ano? At kung babagsak ang ekonomiya ng China nang dahil sa langis, iipitin nila yung langis sigurado na po pagkanalo ng US. kung halos hindi na maaaring daanan ng mga barkong Hormuz, nababawasan ng malaki ang supply ng langis at gas sa merkado. Ang resulta nito, mas mataas na presyo ng langis at enerhiya, tumataas ang gastusin sa pag-angkat ng enerhiya ng China. Mas mahal na war risk insurance at logistic costs, mas tumataas ang gastos para sa mga barko at kumpanya ng shipping. Naantala ang paglago ng ekonomiya kung kaya tumataas ang paggastos ng mga industriya at mga pabrika sa China, bunsod na nga ng mas mahal na enerhiya at transportasyon. Ayon sa mga eksperto, kung magpapatuloy ang pagsasara ng Hormuz, maaaring makaranas ng malubhang economic pressure ang China sa loob ng ilang buwan, lalo na't may limitasyon ang supply nitong langis.
Sa patu So, alam naman natin, no? Hindi lang China talaga ang apektado dyan. Maging tayong mga Pilipino, no? Kasi China, mayaman pa yan, kumpara sa Pilipinas, ano? Una talaga maapektuhan yung maliliit na bansa. Pero ang target ng US kasi dito, kung makontrol niya yung mga langis na yan, at saka langis dito sa kabilang side ng China, pwede naman kasi tayong supplyan o tayo na ang bibili ng langis sa Amerika, no? Pwede nila tayong supplyan, pero yung China hindi nila susuplayan. Kung isipin nyo, kung makokontrol niya yung sa langis ng Iran, mawawalan talaga ng supply si China at magigipit po si China dyan. Sa patuloy na pagsasara ng Hormuz, muraan na din ng Estados Unidos ang higanting ekonomiya ng China. Una na rito ay ang pagtaas ng industrial cost. Kapag mas mataas ang presyo ng langis at gas, tataas agad ang transportasyon at distribusyon ng mga produkto sa China. Maaari ring bumagsak ang mga stock markets. Dahil sa takot ng mga investors at disruption sa energy supply, ayon sa trade analysts, bubulusok din ang mga merkado sa Asia. Mararanasan din ng China ang pagbagal ng pag-angkat ng export market. Ang mga kargamento ng China na papunta sa gitnang silangan, gaya ng mga bakal at industrial goods, ay lubhang maaapektuhan ng delay o rerouting ng barko. Para sa China, hindi ito simpleng presyo ng gasolina lamang. Ito ay malaking panganib sa kanilang pwesto sa world economy at global supply chain. Bilang tugon na nawagan ng China sa lahat ng panig na panatilihing ligtas ang pagdaan sa Strait of Hormuz at umiwas sa karagdagang eskalasyon. 能源安全对世界经济非常重要，各方都有责任确保能源供应链稳定畅通。中方敦促各方立即停止军事行动，避免紧张事态升级，维护霍尔木兹海峡的航道安全，防止对全球经济造成更大的影响。 tipik. So, yun no, hindi natin alam kung hanggang saan ang PC ng China o kung sakaling mapikon ito, susuportahan ba nito at makikilahok sa digmaan at kakampi sa Iran, no? Pagka nagkaganon po, talagang magkakaroon ng komprontasyon mismo sa pagitan ng Amerika at China. At dahil nga napakalapit ng China sa Pilipinas at may mga kampo ang Amerika dito sa Pilipinas, hindi malayo talaga na madamay tayo dyan, no? At mas magiging matindi pa yung gera kasi China at Amerika po ito. Pero sana ang labanang ito doon lang sa ekonomiya, no? Diba? Tuloy natin ulit. Beijing na nais nitong mamagitan at maiwasan ang mas malawak na digmaan dahil ang rehiyon ay kritikal para sa pandaigdigang kalakalan at enerhiya. Naniniwala ang ilang geopolitical experts na malaki ang takot ng China sa nakaambang panganib sa kanilang ekonomiya at sphere of influence. Inatake ng United States at Israel ang Iran bilang bahagi ng mas malawak na power struggle sa rehiyon. Isang hakbang na may direktang epekto sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. At ngayon, ang China, ang isa sa pinakamalaking energy importer sa mundo, ang isa sa pinakaunang tatamaan ng epekto. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz ay hindi lamang isang laban ng Estados Unidos at Iran. Kahit ikaw na nanonood ngayon ay apektado rin ito. Mula sa pagkakarga ng gasolina, bigla ang pagtaas ng pamasahe sa mga pampublikong mga sasakyan, posible ring tumagal at bumagal ang pagdating ng inyong mga parcels nang iba ay galing ng China. Hindi lamang ito laban sa kapangyarihan at teritoryo. Ito rin ay laban sa global supply chain at laban sa pangdaigdigang ekonomiya. At kung magpapatuloy ang tensyon, hindi lamang presyo na lang isang tataas, kundi maging ang presyong pagbabayaran ng buong mundo. So, eto po, no, dito po natatapos yung balita na yan, ano. Tama po siya, apektado po kahit na maliliit na mamamayan, magkaroon man o walang gera. Kasi ang magiging gera natin dito, yung taas ng presyo ng bilihin. Pag hinarang lahat ng langis doon. No? So, kung makikita nyo, planadong-planado po lahat. Planchado na yung mga balak nitong Amerika. Parang gipitin itong China. No? Hindi lang talaga China magigipit yan. Buong mundo po. No?
at talagang pinipilit kontrolin ng Amerika. Kasi nakontrol na nila yung sa side ng South America, yung sa may Venezuela. Kasi isa sa producer ng langis po yan. No? So sa kabilang side naman ng daigdig, dito sa Saudi Arabia, no? Isa tinatawag ng global. No? Global po kasi doon lahat dumadaan yung langis. Pag nakontrol po ng Amerika yan, sa ngayon, nagigipit yung buong mundo dyan, magigipit dahil nagbanta ang Iran na lahat ng barkong dadaan doon, palulubugin nila yon, no? Pasasabugin. So wala nang mag-aangkat ng langis na dadaan doon. Yun lang naman ang daanan. Pero pagka naman nakontrol ng Amerika ang Iran, para na rin nilang sinabi na nasa kanila na yung langis na yon. At pwede nilang bentahan yung mga gusto nilang bentahan o supplyan. At yung pwede rin nilang gipitin o huwag bentahan yung mga kalaban nilang bansa. At yun nga yung kinakatakot ng China. Pwede kasing mahantong ito sa gera nilang dalawa. Kung nagipit itong China, pwede siyang tumulong sa Iran, kagaya ng sinabi ko kanina. At pwedeng humantong ito sa gera ng China laban sa Amerika. At alalahanin natin, malapit nga ang China sa Pilipinas at malapit din, no? At mayroong mga base militar ang Amerika dito sa Pilipinas. So, panalangin natin na marisolba sa lalong madaling panahon ang krisis dito sa Middle East. So, ito po ang Avoy Mix videos. Hanggang sa muli.